Matagal na pong dinadaing ng mga motorista ang pangungotong sa kalsada. Paano ba patitinuin ang mga pasaway na enforcer? Para po sagutin yan, kasama po natin ngayong umaga si Police Superintendent Elizabeth Velasquez. Siya po ang spokesperson ng PNP Highway Patrol Group. Good morning, ma'am. Yes, good morning, Attorney Mel and Cheryl. Kakaiba po talaga, no? Oo. Training pa lamang ay siga na. Kapalmoks. Pero klaruhin lamang po natin, ito pong traffic enforcer na ito ay local. So Yes, ang local. nag-hire po dito ay ang local government. Yes, So oo. ng Maynila. Pero pagdating po sa mga ganitong violation, talaga bang pwede kang mag-discount ng 50%? Of course not. Wala pong ganyan. Kasi ang mga penalties sa mga violations, talagang nakasaad siya at hindi na siya pwede ihagel. So kung ano yung nakalagay doon na violation, kung magkano, talagang yun na po ang babayaran ninyo. Hindi kayo pwede magtawaran. Alam niyo po, yung mga halaga ng multa, ngayon tinaasan eh. May umaabot Yes, ng 5,000, 2,500. Imagine mo ang kalahati nun, sa 5,000 may 2,500 na. Si Kakagatin na trainee, naman. di ba? Tempting rin. Kaya ang tanong ko ngayon papaano niyo po bang masisigurado na ang pumapasok dyan, halimbawa sa mga training na ganyan, talagang maayos ang kaisipan at honest naman? Well, siyempre sa umpisa po, no, kung kayo ay tatanggap ng training, kailangan well-trained yan. Talagang kumbaga may training siyang pagdadaanan, mga seminars, no? Kasama na rin dyan yung moral, yung kailangan yung talagang, yung background niya talaga sa kanilang, hinahanapan niya ng background sa kanilang lugar na sila ay walang mga kaso ng moral. Kasama po ba ang Psychological, meron yan Oo, and then they should be fully equipped with knowledge. At alam talaga nila yung 4136 at yung mga penalties na dapat impose sa bawat violation. Meron din tinatawag tayong quality service, no? Yung how you treat the drivers in the proper way. Hindi. Kasi dapat hindi rin nila makalimutan na lingkod bayan rin Yes, sila opo. Dapat maglingkod. Ang ano ba ang mga nanguhuli dapat talagang istrikto at tikitan kaagad o pwede naman silang magbigay yung sige ngayon anuhin kita, pagbibigyan kita pero sa susunod mo nang gagawin. Pwede nila bang gawin 'yon? Yes, Attorney Mel, no, depende kasi yan sa sitwasyon. Minsan meron talaga nagmamadali, kung minsan ay tinatawag na yung emergency cases, no? Oo. Meron mga ganun case-to-case basis lang. Unless sobra talagang glaring yung violation na talagang nakita. Halimbawa, meron dinadalang bata na dadalhin sa hospital. Yes, So siyempre, kailangan pagbigyan din naman. But minsan lang naman yun. So warning naman ang ibig sabihin noon, no? Meron din naman, yung mga ibang enforcer, may leeway din naman sila na pagbigyan. So, paano po natin malalaman ngayon bilang isa pong mamamayan na yung tama, yung ipinapataw sa amin na violation. Naalala ko po, may isa po akong kaibigan, mali din naman talaga siya, yung pag-parking niya. Paglabas nila, ititikitan na, pero may dala silang bata. So, pinagbigyan sila na sinasabi na hindi daw dapat, lalo na kung for emergency, baka may mangyari sa bata, hindi dapat tinitikitan pag may Yes. bata. Na wag naman po natin aabusuhin na may bitbit na lang tayo laging bata. Paano namin malalaman na tama yung ipinapataw sa aming violation? Well, kasi po, no, ang manner kasi ng pagsita, syempre, pa-flag down mo, syempre, say, good morning, sir, nag-violate kayo ng ganito. And then, hindi kami pwedeng magsabi kung magkano yun. Only the LTO. Bibigay mo lang yung ticket, and then hindi ka allowed na magsabi na ito po, bayaran nyo sa LTO, ganito po ang presyo. Walang nakalagay po doon na halaga sa ticket. Oo, kasi pag ganun nagbibigay kami ng presyo, usually may insinuation na parang, ay, ang mahal ho pala, pwede ho bang bawasan? Gumaganon yung driver. So, we are not allowed to say the amount. Hindi kami, so, punta lang po kayo sa LTO at doon nyo po malalaman. Pero alam po namin, kasi doon sa panikit namin, nakalagay naman doon talaga yung corresponding amount for penalty. Unless sinabi, sir, gusto ko lang malaman para makapag-prepare ako, pwede naman yun. Ayun, ngayon makakausap po natin si Ginoong Arlene Desiderio, Chief of Operations ng Traffic and Parking Bureau. Good morning, sir. Good morning, bossing. Ano nga po ba ang protocol nyo sa mga trainee na traffic enforcer? Pwede na ba po silang patawan ng violation o dapat itawag pa sa opisina? Ano po ang proseso ng inyong paghahatol at pagpaparusa? Bukod sa termination, may iba pa bang parusa? Once na nahuli po kayo sa traffic violation,
Timano yun, sir, kailangan approach yung maganda at para hindi nagkakaroon ng diskusyon. Nasa approach ko kasi nang nanguhuli yun kasi karamihan ng iba, karamihan ng pinag-aawayan no dyan, sir, yung hindi magandang approach na Maagas hinuhuli. agad. Oo, yung Then parang sila nagtatalo, sir, imposing ka agad, no? Opo. Oo. Ngayon, kung maganda naman yung approach, sigurado naman ho kami na hindi naman magtatalo yan. Kasi wala naman nung hinuhuli natutuwa Lahat ho yan hindi natutuwa. Oo, tama po. Kaya mainit ang ulo niya, sigurado. Hindi kayo magkakasundo kung hindi maganda yung pag-usap. At kung nahuli naman po, ano talaga, kaagad-agad tinatawag itong mga trainee or enforcer na ito. Ano po ang proseso ng inyong pag-iimbestiga? Iniimbestigahan ho namin sila dahil lalong-lalo na kung na-video sila. Sila ho ay pinatatawag, sinusulatan sila na mag-report sa opisina at pinatatawag. At kung may pagkakataon yung complainant ay magkukomplain sa amin, sila ho ay pinag-aharap para malaman kung totoo ba yung nangyari o hindi. Binibigyan ho natin sila ng proseso na sa ganun mabigay naman yung panig nung nahuli at saka nung nanghuli, sir. Ginoong Desiderio, klaruhin ko lamang po, itong mga trainee, kasi po itong nahuling nangungotong ay trainee pa lamang. Kami Tama po ho ba, yun. kung kayo may madaan sa Maynila, malalaman ba namin kung trainee pa lamang yung ang humuhuli po sa amin? Nakalagay ba yan sa kanilang uniform? Ganun po? Hindi naman, wala hong nakalagay, ma'am. Wala. Pero wala silang panikit. Wala silang Wala silang panikit. panikit, yes, ma'am. Oo. Doon natin malalaman. Oo, kasi training pa lang kaya hindi pa sila pwedeng bigyan ng panikit dahil hindi pa nila masyado alam kung ano yung paggamit ng mga panikit na yan. Kaya tinitrain pa ho sila sa kalye upang nasa ganun, malaman nila lahat kung paano ang pagpapatakbo ng trapiko sa ating Maynilaan. Pumunta naman po tayo sa doon sa mga nahuli. Kasi kaya minsan po ang mga tao nanunuhol na lang yung inconvenience na dadaanan nila sa pagbabayad. Siguro iniisip nila para hindi na ako maabala. Magbibigay na lang ako. Ipaliwanag nyo nga po sa amin kung ano ang proseso ng pagbabayad ng multa. Ganito yan, sir. Pag nahuli kayo, hindi pwede nyo sabihin na ganito yung amount muna. Kaya lang, sasabihin nyo muna, sir, yung violation niya. At yan ipupuntahan nyo. After hanggang 5 days, pwede nyo gamitin yung ticket na ipag mag-drive muna kayo kung wala pa kayong pantubos, pwede nyo niyang gamitin muna yan. Ngayon, within 24 hours, sinusurrender ho yan ng enforcer sa aming tanggapan. At doon nyo, pagtubos, doon nyo malalaman kung magkano yung inyong babayaran sa inyong violation. Kaya hindi ho pwede magtawaran sa karsada kasi ang bayad nyo niyan kung kayo natikitan sa Manila City Hall. Yun. Ginoong Desiderio, thank you for joining us this morning. Marami pong salamat. Ayan Thank po. you rin, ma'am. Thank you. Maraming salamat. Okay. So, ilan ba ho mga porsyento ang mga nahuhuling mga ganitong enforcer every year? Well, Malaki ba o maliit? maliit lang naman, no? Sa kaso Maliit. namin sa HPG, maliit lang. Kasi Uy, buti naman. sa amin ho kasi outright dismissal talaga pag nahuli na ganyan. No questions asked kung na-video na po. So, pero papailan pa rin natin administrative case, criminal case. Pero outright na sa amin, dinidismiss ka agad yan. Yung ba mga parusa nun, hindi na talaga pwedeng pumasok ulit ng kapulisya. Wala na talaga. With prejudice. The end na siya. The end na talaga siya. Pag na-dismiss with prejudice na dun sa, di ba, attorney, yung na hindi na sila pwedeng mag-re-enter ulit sa Kasi police. itong napanood natin, humihingi pa ata ng paumanhin na hindi na, mukhang gusto pa. Well, maging I training. cannot speak for MTPB, pero sa amin po, hindi na pwede yan. Hindi na talaga One time lang talaga na magkamali. Lalo na sa amin po, sa kapulisan. Isang beses lang talaga siya magkamali sa extortion. Outright dismissal na. Ma'am, panghuli na lamang po, paalala po sa ating mga motorista, yung pong karapatan nila, whether po nag-violate sila or mali po ang pagkakahuli, ano po ang dapat naming tandaan na panlaban dun sa humuhuli sa amin na, sandali lang, parang... Well, ito naman, kung mahuhuli naman kayo at feeling nyo hindi naman maganda yung pagkahuli, yung ding nanghuli sa inyo masyado rin namang ng abuso, no? Yung aming kapulisan, pwede po i-contest naman yan O hindi po kayo po pipirma. Meron pong ticket na binibigay na pwedeng hindi nyo pirmahan. Ang ibig sabihin po, hindi kayo nag-agree doon sa violation. okay. Opo. That's good. And then, pwede nyo po siyang i-contest. So, you have to prepare a written complaint sa LTO and then maghaharap po kayo
kayo at yung ano nung pwede niyo siyang ireklamo na ganito pa kasi panghuhuli, parang wala naman akong violation pero hunuhuli ako. May pinakita naman akong driver's license, sinabi wala. So contestable naman po at meron talagang napagbibigyan naman. Okay, marami pong salamat sa pagsama niyo po. Pwede Yes, pong mag-ano pa. Kung meron po kayo no, sa HPG, no, kung meron kayong mga nakikita na talagang kung manghuli naman ay medyo maangas, ika nga, at hindi tama yung panghuli, i-report niyo po yan sa amin para mabigyan may din naman hotline namin. number po ba tayo? Yes, meron naman po yung 723-0401 local 4339. Pwede po i-report doon. Marami pong salamat. Police Superintendent Elizabeth Velasquez, ang spokesperson po ng PNP Highway Patrol Group. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.